Bale, ito na nga yung part 2 or continuation ng story time ko. So, sa mga hindi pa nakakapanood ng part 1, puntahan nyo lang tong vlog na to mga mamis para nga malaman nyo or magets nyo kung ano yung kinukwento ko dito sa part 2. Bale, ito na nga mga mamis, no? Na-admit na nga ako doon sa unang ospital kung saan ako unang inoperahan. At sabi ko nga sa inyo doon, hindi na surgery department or mga surgery doctor ang may hawak sa akin, kung hindi mga OB doctors na. Alam ko mga mamis, medyo naguguluhan kayo bakit magkaibang doktor yung mga sinasabi ko. May surgery doctors, merong OB doctors, parehas lang naman nag-oopera yung mga yon. Hindi ako magaling or matalino sa gantong bagay mga mamis, pero simula nung nagkasakit ako, dun ko nalaman na iba-iba pala talaga yung mga doktor. Hindi lang siya porkit inoperahan ka, yun na yung doktor na yon. So ito na nga mga mamis, dahil nga ang diagnose na sa akin ay ovary cyst, inadmit na nga nila ako doon. Pagka-admit sa akin doon, dahil nga bawal naman ang bantay kasi maliit lang talaga yung hospital na yun mga mamis. Tapos pandemic time pa, so talagang bawal maglabas-pasok sa ospital ang mga bantay. Kung ikaw lang ang pasyente, ikaw lang talaga. Nung na-admit pala ako doon mga mamis, walang nakakaalam kahit sino sa mga kakilala namin. Hindi na namin pinaalam sa kanila kasi nga feeling namin wala naman na kaming gagastusin. Hindi na namin kailangan istorbohin sila para manghingi ulit ng tulong sa kanila kasi unang beses pa lang ang dami na nilang binigay na tulong sa amin. So ang plano ko sana mga mamis nung time na yun na na-admit ako, pagkatapos kong operahan, doon ako magpo-post, magpapasalamat ako sa kanila na naging successful yung operation ko. Kasi alam ko na magiging masaya yung mga taong tumulong sa akin pag nalaman nga nila na okay na ako. So ito na mga mamis, nung na-admit na ako doon ng August, 2021 pa din to mga mamis ha. Lahat ng story time ko na to ay 2021 lang umiikot, pandemic time pa din. Nung na-admit na ako mga mamis, isang buong araw lang naman yung inantay ko doon sa may ward or kasama ko sa mga kwarto yung mga nanay na bagong panganak. Tapos kinabukasan, pinaligo na nila ako ng alas 5 ng madaling araw. At pagkatapos noon, before 7 pinasok na nila ako sa operating room. So syempre dahil nakatulog na ako noon, hindi ko na alam yung nangyari. Paggising ko nga nandoon na ako sa recovery room. Pero syempre nag-chill ako kasi nga bagong opera, sobrang lamig talaga ng pakiramdam ko noon. Ayun ata yung nararamdaman ng mga babaeng nanganak pag CS, yung talagang nag-chill. Yun naramdaman ko yun after kong operahan. Nung medyo kumalma na ako mga mamis, tapos nagising na ako, hindi na ako ganun groggy dahil nga sa anesthesia, dinala na nga ako ulit doon sa may kwarto kung saan kasama ko yung mga nanay na bagong panganak. At noong mga oras na yun mga mamis, gising na ako pero hindi ako makakilo. Syempre yun nga lang na CS, diba? Maliit lang yung tahi nila pero hirap silang makatayo mag-isa. At paano pa kaya ako na isang buong tiyan ko ang tahi? Nakahiga lang talaga ako noon mga mamis kasi wala naman akong katulong para mapaupusan na ako, para kahit papano makakilos agad ako. Pero sobrang saya ko noon mga mamis kasi wala pa akong alam sa nangyayari. Masaya ako kasi sabi ko finally natanggal din yung bukol sa akin kahit natanggalan ako ng isang ovary. Sobrang saya ko kasi finally natapos na yung problema namin. Pero mga mamis, akala ko lang pala yun. Akala ko lang pala ay natapos na ang problema namin. Yung OB doctor na nag-opera sa akin ay pinuntahan ako dun sa kama ko. Tapos kinamusta niya ako. Alam niyo yung kamusta na parang tinatamad siyang kamustahin ako. Syempre dahil wala nga akong alam sa nangyayari sa akin, tuwang-tuwa naman ako na sinagot sa kanya na okay lang naman po ako. Tapos alam niyo yung sunod na sinabi niya sa akin mga mamis, ganito yung pagkasabi niya. Hindi ka namin naoperahan na, hindi namin natanggal yung bukol mo. Kasi nung pagkabukas namin sa tiyan mo, hindi naman pala konektado sa ovary yung bukol mo. So yung time na yan mga mamis, nung narinig ko yun, hindi pa ako nagsalita. Pero syempre nagulat pa din ako. Tapos dinugtungan niya yung sinabi niya na yon. Sabi niya, nung habang nakabukas naman yung tiyan mo, pinatawag agad namin yung mga surgery doctor para nga sila yung mag-opera sa'yo. Pero hindi nila ginalaw yung tiyan mo kasi nga hindi pa nila napapag-aralan yung case mo. Kaya ang nangyari mga mami, sinara na lang muna ulit nila yung tiyan ko. So ang ending mga mamis, hindi talaga ako naoperahan. Nabuksan lang yung buong tiyan ko pero hindi nila ako naoperahan. So yun yung unang beses na nagkamali ng diagnose sa akin. Nagulat ba kayo mga mamis? Huwag kayong mag-alala kasi meron pa kayong mas maigugulat pa dyan. Hindi ko alam mga mamis, nagulat naman ako sa sinabi sa akin ng doktor na yon pero hindi ako umiyak. Parang ang gusto ko na lang nung mga oras na yun makalabas na sa ospital tapos makasama ulit si Athena kasi yun na ospital ako na yun mga mamis, wala pang 1 linggo ako nun sa ospital pero ayun yung pinakamatagal na nagkalayo kami ni Athena na hindi namin kasama ni Daddy si Athena kasi si Daddy nung time na yun nandun lang siya sa labas ng ospital at nung time na yun pala pinatawag na rin pala ni Daddy si Mama tsaka yung isang kuya ko para nga merong tumatakbo-takbo kung sakaling may mga ipabiling gamot kasi si Daddy nung time na yun kailangan niya dumiskarte ng pera. So bago pa pala nila ako ilabas sa operating
operating room mga mamis, or kakalabas ko lang ata sa operating room noon, hindi pa ako gising, tinawag na nila noon si daddy, si kuya, tsaka yung mama ko. Kinausap na nila na sinabi nga nila na yun nga, wala naman silang natanggal sa akin, hindi nila ako ginalaw, pero nabuksan nila yung tiyan ko noon. So parang ang sabi sa kanila pag-aaralan daw ulit yung case ko. And ayun din yung sinabi sa akin. Pero nung time na yun, ibang doktor na yung nagpunta naman sa akin noon. Mga surgery doctor naman na, yung talagang hawak sa case ko. And yun na din pala yung huling nakita ko, yung doktor na nag-opera sa akin, yung OB doctor na nagkamali ng diagnose sa akin. Yun na yun, yung huling kausap ko sa kanya. Umaga yun, tapos after nun, hindi ko na siya nakita ulit. So yun nga mga mamis, dahil hindi naman nila ako naoperahan, nagstay lang muna ako ng mga 3 araw, 4 na araw ata sa ospital na yun pa. Kasi nga syempre ginagamot pa nila ako, tapos yung tahi ko binabantayan pa nila. Tapos ayun, binabalik-balikan na ako dun sa kwarto na yun ng mga ibang doktor na nahahawak sa kaso ko. Pagkatapos ng ilang araw mga mamis, nakalabas na ako sa ospital na yun. At ano nga bang nangyari na pagkalabas ko sa ospital na yun? So ang nangyari naman na mga mamis, habang nagpapagaling ako dito sa bahay ng napakalaking tahi ko. By the way, ito pala yung tahi na yun mga mamis. Ito yung unang tahi ko doon sa ospital na yun. So yun mga mamis, habang nagpapagaling nga ako dito sa bahay, yung panibagong doktor na may hawak sa kaso ko, yun, binibideo call niya na lang kami, tinitext, in-update niya kami kung ano nangyayari sa pag-aaral nila sa case ko. So ang ginagawa na lang nila mga mamis, pag meron ng kailangang test na gawin sa akin, sa dugo, CT scan, pinapapunta na lang ulit nila kami dun sa ospital na yun para dun na gawin yung mga procedure. Naalala niyo mga mamis, meron ako nasabi dito sa story time ko na nung hindi pa ako na-admit doon, hinihingian nila ako ng mga lab test pero hindi dun ginagawa sa ibang ospital kasi hindi daw available doon. Lalo na nga yung CT scan mga mamis, hindi daw available yung CT scan doon. Hindi ko alam mga mamis kung tama ba yung word ko na bilang pampalubag loob, lahat ng mga test na kailangan gawin sa akin, doon na nila pinagawa sa ospital na yon kahit hindi na ako pasyente ron or hindi na ako naka-admit doon. Ang maganda pa doon mga mamis, sila na talaga yung nag-aasikaso ng mga papel na yon. Tinatawagan na lang nila kami kapag kailangan nga yung dugo ko, pag kailangan kong i-CT scan. Tapos, kailangan ulit akong interviewin. Napakadaming beses kong in-interview mga mamis. Tapos, nung time na yun, alam ko nire-record nila ako. Alam niyo mga mamis, yung doktor na humawak sa akin, yung bagong doktor na humawak sa kaso ko, ayun nga, paulit-ulit niya ako ni-interview kung ano yung mga naramdaman kong sakit, kung ano yung mga iba pang simptomas. Tapos, alam niyo mga mamis, naniniwala siya na hindi cancer yung sakit ko. Wala pang CT scan na lumalabas nun mga mamis pero naniniwala siya na hindi cancer yung sakit ko base nga sa mga sinasabi kong masakit sa akin na symptoms. Pero syempre mga mamis, hindi niya pa kinonfirm yun hanggat hindi lumalabas yung mga result na ginawa sa akin, yung mga lab test, CT scan. Pero pinalakas sa doktor na yun yung loob ko mga mamis kahit na nakakainis yung isang kasamahan nilang doktor yung nagkamali nga sa pagkaka-opera sa akin. So yun mga mamis, pagkatapos ng mga ibang pag-aaral pa sa akin, inaantay na lang talaga yung pinakabagong result ng CT scan ko. Pero meron silang pinag-aaralan yung dating result ng CT scan ko. Nakikita nila doon na parang may delikadong organs ko na matatamaan. So if ever daw na makonfirm nga sa bagong CT scan ko na yung organ na yun talagang matatamaan, hindi na nila ako operahan sa ospital na yun at kailangan daw nila akong i-transfer sa mas malaking ospital at mas maraming doktor. Nung una mga mamis, tumatanggi pa ako kasi yung sinasabi nilang ospital na paglilipatan sa akin marami akong narinig-rinig na balita simula bata ako na pinapabayaan lang daw yung mga pasyente doon. Pero sabi nga ng doktor na hindi daw totoo yun. Hindi nga daw kasi talaga nila pwedeng ipilit na kung sakali nga naoperahan ako sa ospital nila dahil nga hindi sila kompleto sa gamit. Sa ospital daw kasi na paglilipatan sa akin kung sakali ay kompleto sa gamit at mas maraming mas magagaling na doktor. Pero hindi pa naman agad-agad yun mga mamis kasi habang nagpapagaling ako dito sa bahay noon nagkakaroon yung mga doktor ng malawakang meeting. Kasi pandemic noon puro online yung meeting nila tapos binabalitaan na lang kami ng doktor. So yung paglilipatan kong ospital ay na yung next story ko.